Amazing morning po. Oo nga po eh. Saya niya nga po Ayan. eh. Buti Nag-beach nakaabot po. kami, kasi kararating-rating lang din namin galing sa Mm. biyahe. Ayun po, Opo. no. So, salamat po sa pag-welcome sa akin. Welcome po. Sa, may simulan na po natin, no, para dilin po tayo Opo. kasi medyo, no, ah, saglit lang naman ito kasi konti lang naman yung topic natin for Okay today. po. Yan. Loud and clear po ba yung boses ko? Paki-type naman po kung loud and clear or pakisagot na lang po ako, no, kasi medyo Yes, nahirapan po. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay po, nakikita na po ba yung screen? Pakisagot na lang po kasi nahirapan po ako makita yung ano. Kita na po ba? Yes po, Vince. Apo, nakikita po. Okay, okay. Thank you po sa pagsagot, no, mentors. So, hindi ko na patatagalin, no, para mabilis lang din natin itong matapos. And then, yung topic natin is madali lang din naman, hindi naman siya ganun kahirapan. So, ito po, ang topic natin for today is about handling objections. So, meaning, pag-uusapan natin dito o pag-aaralan natin kung paano natin i-handle o in-manage yung mga prospect natin na negative ang thinking about sa networking or sa ginagawa natin. So, in reality, no, aware naman tayo na mali kasi yung nakalakihan or nakasanayan natin na isip patungkol sa networking. Excuse me. Um, Marami kasi sa atin na namulat na pagdating sa networking, ano lang yan, yung nasa taas lang yung, yung mayaman dyan. Baga, ginagamit lang daw tayo para mas lalo silang umunlad. So, para sa atin naman, no, kaya natin to pag-uusapan. Para maputol na yung ganong klaseng thinking about sa networking. And then, syempre, yung mga objections, yung mga sinasabi natin dito na yung mga excuses nila or mga reasons nila kung bakit po nagre-reject sila or inaayawan or umiiwas sila pagka sinasabi natin o pinag-uusapan po natin yung mga tungkol sa networking. So sabi nga po dito, no, rejection doesn't mean you aren't good enough. So hindi ibig sabihin na nare-reject ka, hindi ka mahusay, hindi ka sapat, hindi hindi tama yung iyong mga sinasabi at ginagawa. So it means the other person failed to notice what you have to offer. So may mga pagkakataon kasi na kaya tayo nare-reject kasi kumbaga dahil nga narinig niya na agad na networking ang inyong pag-uusapan, kumbaga parang ah ire-reject ka na niya agad, ikakat ka na niya agad. Kasi sarado yung isip niya, 'di ba? Close-minded pa siya regarding sa networking or sa ginagawa nating business na ito. So, kumbaga, nasa sa kanya ah yung dahilan na yon kung bakit nire-reject niya na tayo agad without listening first, di ba? So, wag sasama yung loob natin mga mentors kung tayo nakakaranas ng mga rejections minsan sa buhay kasi hindi lahat ng rejections it means negative about us, di ba? So, hindi lahat ng rejections na nararanasan natin is yung parang ang iparating sa'yo na ay hindi ka ganun kagaling, 'di ba? Lahat tayo makakaranas ng rejections, even bata, sa pagtanda, sa trabaho, sa bahay, sa family, even sa family. So, i-ready natin yung self natin sa mga rejections kasi it's normal. And then rejections is also a part of being a successful person, 'di ba? Kasi diyan tayo mas lalong nagkakaroon ng eagerness, 'di ba? Na mas galingan pa or mas igihin pa yung pag-e-explain or yung ginagawa nating business nito.
So dito, before you answer objection. So papakitaan tayo ng mga dito mga samples. Okay, so meron tayo itong tinatawag na feel, felt, found. Okay, di ba? So sabi nga dito, prospect, sinasabi yan naman ang number one na laging dahilan kapag inaano natin, ino-open up natin yung or pinag-uusapan natin yung sa business natin, no? Kunwari papakita nila na po. Mens, sorry to cut you. Mens, sorry to cut you. Pwedeng paano, Mens, para makita din nila yung yung slides niyo po. Ay, Kumbaga, i-click mo yan yung yan yung ang tawag sorry, dyan. sorry, Yan yung sorry. present. I-click mo yung present, Mens. Nakikita niyo ba yung screen ko, Oo. men? Yes, nakikita, Mens. Kaso nga lang, dikit-dikit siya. Kumbaga, hindi siya per slides. Okay. Wait lang, ayaw mag-click. Sige, Mens. Okay. Ayaw mag-click, Mentor Nelson. Okay. Sorry to interrupt. Ayun, nawala naman yung slides. Wait. Wait lang, punta lang ako dyan sa... Sorry. Okay na. Okay. Sorry po. Kasama kasi kami. Galing kami ng province kahapon. Galing namin kanina. Thank you. Sige, Mens. Continue na po, Mens. Sorry po. Okay, so sige, balik na po tayo, no? Ako medyo nagwawala yung anak ko kasi pagod na rin. Okay, so balik tayo sa topic natin. So may prospect tayo. Most of our prospects, laging yan ang sinasabi, number one na sinasabi. Even na, kasi di ba, sabi nga nila, may prospect tayo. Hindi lahat ng prospect natin is pare-parehas ng estado sa buhay or pare-parehas ng kakayahan. Yung ibang prospect natin, kaya natin sila naging prospect is kailangan nila yung product natin. Yung iba namang prospect natin, kaya natin naging prospect sila kasi alam mo na kaya nila na mag-join. May kakayahan. So, di ba, may ganong klase na mga prospect tayo. So, let's say napunta tayo sa prospect natin na nangangailangan, sabihin natin regarding sa health or sa finances, di ba? Yung ganon. Ngayon, na-share mo sa kanya yung business natin. Pero, ang sinagot is, wala akong pera at wala rin akong time. Yung ganyan, di ba? Yung ganyang mga sagutan ng mga nagiging prospect po natin is very common na. So, syempre, para sagutin yung mga ganong answer nila sa'yo, mag-answer back. Actually, di ba, ganyan, sasabihin natin na ipaparamdam natin sa kanila na ganyan din yung naramdaman ko nung naipakita ito sa akin, ganyan. So, parang i-connect mo yung sarili mo sa sitwasyon din niya. Di ba po? Tulad ko na lang po, no? Isa po akong former teacher before. So, syempre, pagka nai-open po sa akin yung ganyan, mas iintindihin ko yung trabaho ko. Sasabihin ko wala akong time. Aside from that, ang teacher po, share ko lang, no? Laging may loan. So, laging walang pera. Yun po, no, ang realidad. Ang mga teacher, sumasahod pero wala na pong pera lagi. Hindi ko naman nilalahat, pero most of teachers po nung ganyan, no, mga taga-loan doon. So, laging na, wala akong pera, wala akong time, busy kami sa work, gano'n. So, syempre, para magkaroon kayo ng connections, di ba? Ipakita mo or iparamdam mo sa kanya na nararamdam na nangyari ka, nandyan ka rin before sa stage na yan. So, di ba, sasagutin natin siya na actually, ganyan din ang naramdaman ko noon, nung na-share sa akin to ni Mentor Nelson, no?
So negative talaga ako diyan, ganito ganyan. Pero bakit hindi ko naisip ko na 'di ba na bigyan ko ng chance, try kong aralin, 'di ba? Kasi kung magbe-benefit naman din talaga ako, 'di ba? Maraming reasons para ah tingnan mo yung brighter side ng ino-offer sa 'di ba? And then, wala naman ding masama kung gusto mong subukan, 'di ba? Parang ako rin po 'yan ng first time. So actually po no, konting share ko lang din na itong pagpasok ko dito kay I Am Worldwide is unexpected talaga. Kasi nag-start ito kay Mentor RJ, no? Dinala na lang niya bigla dito sa bahay yung yung mga barley without my prior knowledge. Bigla akong pagbebentahin nang hindi ko naman alam kung ano yung ibebenta ko. So, ganun, no? Parang no choice ako kasi ako po yung tipo ng tao na ayokong may nasasayang na pera or naipuhunan na nandyan na yan. So, pinaliwanag naman na sa akin ni Mentor Nelson na Mentor Ira, ganito po kasi yan, ganito ganyan. Para po yan sa ganito. Aside from that, na nakakatulong na to sa health ng tao, makakatulong din to sa finances ng isang tao, di ba? Tulad nga namin po, no, before talaga, nung wala pa po kami kay I Am Worldwide, as in, halos, tawag nito, parang lagi kaming naghahabol sa budget. So, kinukwentuhan ako ni Mentor Nelson na, ganyan din ako before, Madam Ira o Mentor Ira, dumating pa sa point na parang kino-connect niya yung sarili niya sa sitwasyon namin, sa buhay namin. Nire-relate niya yung sarili niya, no, yung mga experiences niya. So, until such time na na-discover niya, di syempre po, nung time na yun, na kinukwento ni Mentor Nelson sa akin yon, sabi nga, kakabalik-balik lang din po, no, galing sa pandemic, no, kakabalik-balik lang sa mga sa normal daily routine natin, sa normal work, ganyan. Sinasabi nga niya na nung pinasok niya to si I Am Worldwide, naging financial stable siya. Masasabi niyang financially stable siya kasi nga po, ang laki ng naitulong dito ng I Am World sa kanya. So possible din daw po kung sa kanya ay may nangyaring pagbabago, 'di ba po? At maganda yung pangyayaring pagbabago na yun, posible din daw po na sa amin mangyari yon. So lalo na sinasabi ni Mentor Nelson na pamilyado na kayo, ganito ganyan, dalawa na kayo nagtatrabaho, dalawa na kayo rumaraket, lahat ng racket, ultimo pagtitinda ng mga tinapa, ginagawa nyo na. Pero bakit parang hindi pa rin po sapat? So yun po, no? Nakikita ni Mentor Nelson yung namin, yung sipag namin mag-asawa. So binigyan niya kami ng way para yung sipag namin is may patunguhan naman. Yung parang magkaroon naman din kami ng kahit konting pahinga na hindi nauubusan ng income or hindi na problema sa pera. So yun, no, na-connect niya yung sarili niya sa amin. So doon ko naramdaman na, okay, bakit parang hindi ko nga subukan? So tinuro sa akin ni Mentor Nelson kung paano yung ganito, ganyan. Kasi negative talaga ako dyan eh. Hanggang sa hindi ako tinantana ni Mentor Nelson, sa totoo lang, no? Kahit medyo nakakainis, no? Yung, alam mo yung nire-reject mo lang nga, Mentor Nelson, na ayoko nga niyan kasi nga, ang dami kong kakilala. Ayan ang sagot ko kay Mentor Nelson, ang dami kong kakilala nag-networking, pero bakit parang wala? Ang dating sa akin ay puro yabang lang. So, agree po kayo doon? Yung ganong senaryo na may mga kakilala kayong networking pero because of that, no, nasira yung natin, yung paniniwala natin sa networking kasi nga ganun yung nakita natin sa kanila. So dito kay I Am Worldwide, sabi nga nila, ang tao sa realidad ay bumabase sa nagiging resulta mo. 'Di ba? So nakikita ko na si Mentor Nelson is nagiging okay nga. From dati na wala rin siya, empleyado siya ng SM, 'di ba? Naikwento niya rin sa akin, na-share niya sa akin na ang bahay nila ganito ang itsura, ngayon ganito na, 'di ba? Unti-unti na. So sabi ko sa sarili ko, okay, bakit hindi ko aralin? So yun nga, napagtanto ko nga na
pwede ko rin palang maranasan yung nararanasan ni Mentor Nelson. So, okay, naiintindihan po ba? Nasusundan po ba yung sinasabi kong sa topic natin? Okay, di ba? Yan po, no? Gusto ko sana mag-join, kaya lang wala akong pera, wala akong time. Sasabihin mo naman, naiintindihan ko, wala kang pera ngayon. ah makapag-join para sa business na ito. So, yun nga, nararamdaman mo, no? Pinaparamdam mo sa kausap mo, sa prospect mo, naramdam mo siya. Kasi you've been there before in that situation. Pero, ipakita natin sa kanya na kaya naman natin gawan ng paraan. So, excuse me, no? Before, no, mayroon na rin akong naano kasi, napakinggang networking din. If familiar kayo sa networking na UNO, Hay, nako, napaka-negative po kasi ang ano ko dahil dyan sa UNO na yan. Alam niyo po ba, mentors, no, nabugbog pa ako ng nanay ko dahil sa pagtakas ko dyan. Dahil nga, nakidnap ako ng mga taga-UNO, kami ng asawa ko. Kasi sa kakahanap namin ng trabaho, no, kakahanap, etong kaklase ng aking asawa ay nag-offer ng ganyan nga. Hindi niya sinasabing networking. Hanggang sa dinala niya kami sa Mega Mall. And syempre, estudyante po kami noon that time. Hindi ako nakapagpaalam sa mother ko. Galit na galit na yung nanay ko. Nag-aalala na, hindi ko masagot. So, ngayon nga, yung klase ng networking nila is ang pangit ng bungad. Ang tinuturo sa amin is gumawa ng hindi maganda sa kapwa, especially sa parents namin. Para lang makapag-join kami sa kanila. So parang bakit ganun? Imbes na ituro mo kabutihan sa amin para magustuhan ko yung ginagawa mo, pero ang tinuturo niya sa amin ay puro kamalian. Alam mo ba na share ko sa inyo, no? Ang tinuturo nila sa amin, magnakaw. Sa totoo lang. Ah, kasi naalaman nila yung background namin na ang parents mo pala ay mga teacher, principal, ganyan. Bakit hindi mo, tingnan yung gamit nyo? Sabing ganun sa akin, no? Baka may pwede kang ibenta. Sabi ko, hindi ko pwedeng gawin yun kasi pag-aari yun ng magulang ko. Sabi niya, kung gagawa ka na rin lang naman ng kasalanan, this is the last na kasalanan gagawin mo kasi susuklian mo naman yun ng kabutihan. After mong mag-join dito, ginaganon nila kami. Sabi ko, ay, maling-mali ito. Tinuturuan kayong maging maling tao. Di ba po, no? So, that is not good. Ang lahat ng gumagawa ng kamalian ay hindi magiging successful. So, let's be honest, no? Turuan natin yung kapwa natin or yung prospect natin kung paano patatakbuhin, kung paano gagalaw dito sa negosyong pinapasok natin or sa negosyong ino-offer natin. So, hindi ganun dapat ang technique. No, mentors, no? Huwag natin tuturuan yung mga prospect natin na gumawa ng mali. So, turuan natin sila kung paano yung proseso, kung paano gagawin, paano sisimulan, gantong business, no? Although, kapag pumasok o nalaman nila na yung price ng ating produkto is medyo pricey, ipapaliwanag natin sa kanila kung bakit. Diba? Walang masama doon. Hindi yung ipapaliwanag natin na hindi kasi ibenta natin kasi to malaki ang kita dito compare naman sa andun tayo given malaki ang kita dito pero ipaliwanag mo yung kagandahan kung bakit ito mahal. So ipaliwanag natin ng maayos kung bakit ganito ka pricey. Sasabihin natin 'di ba na quality yung product, give 100% proven na safe, guaranteed safe and very effective. Ang maganda pa rito, pwede sa baby hanggang seniors, no? Even lactating moms and saka yung mga pregnant women. Diba? So, tuturuan natin sila ng mga iba't ibang technique. I-open natin yung isip nila sa magandang pamamaraan. So, yun nga, na-share nga, balik tayo dun, no? Si Mentor Nelson, no? Na-share niya sa akin kung paano niya sinimulan to at nagbago naman ang kanyang pamumuhay. So, sabi niya, posible rin itong mangyari sa inyong mag-asawa. Okay, how to build an instant rapport. Okay, so pag sinabing ganyan, no, yung connections, yung ugnayan ba? So sabi dito, give genuine compliments. So papuri, puro mga papuri. Tulad nga niyan, no,
ang galing mo naman, Mentor Ira, napakasipag mo naman, nakakabilib ka naman, ginaganyan-ganyan ako ni Mentor Nelson, no? Kanya, partida, may mga anak ka pa, tapos, nagagawa mo pang mag-racket-racket, maraming sidelines, aside, sa kabila ng mga paghihirap o mga ano mo, nagagawa mo pa yung mga ganyang bagay. Bakit hindi mo subukan itong business na to? Malay mo naman, di ba? Ginaganon niya ako. Okay? Always say your prospect name. Oh, yun nga, ano, tawagin natin sila sa kanilang pangalan, no? Lagi nating yung ano, yung pinoprospect natin dapat kung halimbawa, let's say hindi mo siya hindi mo pa makuha sa unang pagkakataon, no? Okay, pwede naman natin siyang mailapit din sa iba pa nating mga mentors. Kapag may prospect tayo, no, na halimbawa si mentor ganito, hindi natin siya makuha pa, hindi pa masyadong napapaliwanagan, pwede tayong mag-ask ng help sa iba pa nating kapwa mentors, no, para mas mapaliwanagan yung ating prospect. Okay, try to display positive emotions. So, yun nga, puro positive lang ang ating ipapakita sa kanila. Huwag natin pakikitaan ng negative. Kasi makakita lang yan ng isang negative about sa business natin or ng hindi maganda, ultimo maliit na detalye lang na hindi nila na makita nilang hindi okay. Magkakaroon na yan ng ano ng mabubuo na yung pag-ano nila sa'yo ng reject. Di ba? Magre-reject na yung mga yan. So lahat, hanggat maaari lahat ng ibabato nila sa atin na mga rejections or mga negative, lagi natin pasakan na ng maganda or ng positive way. Hanggat maaari, no, pilitin natin ipamulat sa kanila or ipaliwanag sa kanila na hindi po kasi ganito po talaga yan, no? Kasi napaliwanag na po na ito sa amin, so gusto ko lang din i-share sa inyo na ganito po talaga ang tamang strategy, di ba? Ganito po ang ating produkto. Okay? Be genuine and honest. Yung nga tulad ng sinabi ko, maging honest tayo sa lahat ng ating sinasabi. Kasi sooner or later, madidiscover din nila kasi kapag tayo ay nagsisinungaling. Diba? So, be yourself. Maging totoo ka. Kung ano talagang yung nararamdaman, gustong sabihin, be true, diba? Share mo sa kanila. Sabihin mo talaga sa kausap mo. Find common grounds, okay? Yung pagkakaparehas ninyo, okay? Check your appearance. Kasi ang taong kausap natin minsan talaga babase yan sa itsura mo, di ba, no? So paano magkakaroon ng ugnayan or ng pagkakakonect kung titingnan ka nila sa physical appearance mo is parang hindi ka katiwa-tiwala, di ba? So isa pa doon yun nga, dapat be professional. Tsaka yung pananamit, yung pakikipag-usap, no? Kumbaga, hindi man dapat laging naka-formal, mga naka-coat and tie, mga ganon. Hindi man kailangan, ibig sabihin, dapat please be presentable. Okay? Relax. Dapat confident ka kapag pinipresent mo yung business natin. So, syempre sa mga first-timer given. Pero kapag paulit-ulit mo naman kasi pinapractice, ma-overcome mo yung mga kaba-kaba na yan, no? Hanggang sa magiging relax ka na lang, smooth na lang ang pagbabagsak mo ng mga business presentations, di ba? Don't interrogate your prospects. Yung parang nakakairita kasi yung parang hina-hot seat mo agad and then yung alam mo yung parang parang ang dating ni minamaliit mo yung kausap mo. 'Di ba? May mga ganong klase ng tao eh. Yung parang pag nag-i-interview, inaalam mo yung background ng prospect mo. Para bang nakaka-intimidate. Sa sobrang kakatanong mo na para bang sinusubukan mo pa siya. Parang china-challenge mo pa siya ng parang antaw pa, hindi ko mabigkas sa dulo ng dila ko. Yung baga parang kine-question mo siya sa estado niya ngayon. Diba, no? Parang ganito, example.
engineer ka pala, teacher ka pala, pero bakit ganun? Yung parang, pero bakit parang, ano, ganyan pa rin ang ano mo, situation mo, yung ganun. Wag lang natin gaganunin, no? So, pupurihin natin, okay po, nice to see you, mens, no? Nice to know na ganito, ganyan po, no? Teacher po pala kayo. Alam niyo po na may mga kakilala din ako ganon. So, laging positive yung ano natin sa kanila, no? Ibabato. Wag yung masyadong interrogate na parang hina-hot seat mo na nakakainis po kasi yung ganon, no? Kahit sino, yung parang kang binubusisi na iniinis ka pa. Okay, don't run through a list of questions robotically, yung parang, parang, scripted, no? So, dapat bago mo siya kausapin, alam mo na yung magiging flow ng usapan ninyo. So, wag yung parang, yung para bang pinagpa-practicean mo siya na kasi may dito po sa business natin, no, kayo sa mga group po ninyo, no. So doon po nag-research yung practice ninyo, no, bago kayo isalang na makipag-talk sa mga nagiging prospect ninyo, no. So parang wag yung agent to, okay, check, natanong ko na yan, okay to, natanong ko na rin to, yung wag yung ganon. So ipakita natin na alam natin yung ginagawa natin. Okay? Not giving the prospect time to respond, and don't be needy. Wag din natin kasi kumbaga, dito sa business natin, wag natin ipakita sa kanila na para bang, kaya mo lang ako kinakausap is may kailangan ka sa akin. Yung para bang ganon, gusto mo lang akong pagkakitaan. Huwag natin iparamdam yung ganun sa prospect natin. Dapat ang iparamdam natin sa prospect natin, kaya po kita pinipresenta ng business namin because alam ko po na maaaring itong makatulong sa inyo. No? Huwag natin ipaparamdam sa kanila na kaya mo in-offer yung business ito is dahil may kailangan ka lang sa kanila. It's a no-no po, no? So, iparamdam natin yung concern and sincerity natin sa kanila. That's why we offer our business. Okay, tapos ito pa po, no? Mga questions to ask your customers to establish and build rapport, no? Okay, so medyo marami-rami pa lang mga, hindi ko na masyadong palalawigin or pahahabain pa ito. Yan lang naman, kumbaga parang magbibigay ka lang ng mga tanungan na pagpapakita ng concern sa kanya, ganyan, pangangamusta. Kasi yung iba kasing pangangamusta nakakatakot daw, sabi nila, no? Pagka tinanong ka ng kamusta, kabahan ka na daw, sabi nila. Baka daw kasi utangan ka, hindi naman ganon. So, paramdam natin na nangangamusta ka, lalo na kung ang prospect po natin ay may mga health problem, no? Kung sa umpisa hindi po natin sila nakuha, pwede nating kamustahin, no? Wag naman yung tipong parang nakakainis na nakakukultan sila. So, kamustahin natin. Baka po gusto niyo nang mag-try na mag-barley para po masimulan natin yung proseso, no? Ituturo ko naman po sa inyo kung paano po yung tamang pag-inom neto, yung tamang oras, di ba? Tamang pagtimpla, para po mas mabilis yung paglabas ng resulta sa inyong kalusugan, no? Yung ganon, pakita mo yung concern mo sa kanya. Kumbaga parang mahal na mahal mo sila. So dapat naman kasi ganun ang gawin natin, iparamdam natin na mahal natin yung kausap natin, yung gusto nating mangyari para sa kanila, lalo na kung may mga health problems. Okay, so ito pa, maraming masyado, no? Yung mga nakikita natin sa FB, no, kapag yung prospect natin, nagiging, hanggat maaari, no, pag yung nakikita na may mga prospect natin, i-friend natin sa FB para kahit pa paano, hindi naman sa pagiging stalker, no? So para kahit pa paano, nasusundan mo rin yung way of living nila, yung mga ginagawa nila, activities nila sa araw-araw. And then, aside pa doon, makikita rin nila kasi yung mga ginagawa mo. So, napaka na yan, no? Mabilis na strategy yung paggamit ng social media. So, dapat magiging friends kayo, magkaroon kayo ng connection sa social media. So, para at least vice versa, makikita niyo yung ginagawa nila, makikita nila yung ginagawa mo rin, no? Na mayroon talagang
pinatutunguhan tong ginagawa mong business. So, yan. How to handle any objections. So, always agree, isolate the objections, and assume. So, dito nga po, kumbaga parang, pag sinabi nga na yun nga, hindi kasi ang medyo mabigat yung pagpapamember sa inyo, no? Oo, free membership, pero yung, ano kasi, di ba, i-offer mo yung magandang package hanggat maaari, no? Kapag prospect natin, ganito, alam mo naman na medyo may kakayahan, so syempre i-offer mo na yung magandang package. Pero kapag yung prospect mo is medyo nag-aalangan pa, pero gustong subukan naman yung produkto or yung ginagawa nating business, pwede naman nating offeran siya ng mababa or magsimula muna sa personal package, diba? And then, ipaliwanag natin agad sa kanila na, sige po, pwede naman po ganito na mag-start muna kayo sa personal package. Pero ipaliwanag ko na rin po, no, ma'am, sir, na ito pong package na napili nyo is ganito lang po yung what if po, no, sooner or later, may gusto mag-join din sa inyo. Pakita natin yung differences. Diba? Kasi, kahit sino naman po, no, na pag nalaman yung mga ganitong price ng ating packages, medyo yung iba nabibigatan din talaga. So, paliwanag natin na pwede naman natin magawa ng unti-unti ng paraan. Tutulungan po kita. Diba? Tapos ngayon yung mga objections nila, no, pag sama-samahin mo na, kumbaga kung ano yung mga negative na naiisip nila about sa business natin or sa networking, no, pag sama-samahin mo na, isipin mo na lahat or ilista mo kung ano yung mga negative niya, no, then doon mo pasakan siya. Saka mo siya babatuhin ng mga positive ways or positive thoughts na regarding na itong business po natin is hindi po ganyan. Hindi po katulad ng ibang networking. So, lagi mo na rin i-assume na ipagpapalagay na ganyan talaga. Diba? May mga pagkakataon talaga na yung mga, yung assuming baga inaasahan mo na ganun yung sasabihin ng prospect mo. Tulad nga, I don't have money. Busy ako ngayon eh. Scam ba yan? Ako, regarding sa scam, baga ba, di ba, mag-offer tayo ng business natin, tapos tatanungin tayo, scam ba yan? Ano sasagot natin, mentors? Bakit tayo mag-offer ng scam? Di ba, no? Paliwanag natin na, paano po kami mag-offer ng scam knowing na yung mga endorsers po namin is mga bigating tao, no? Palagay po ninyo, scam po ba ito? At isa pa po sa pinakamabigat na endorser namin is mismong sole supplier namin, no? Si Miss Maritoni Fernandez. Tingin niyo po ba mangi-scam siya? Ang gusto lang naman po niya is ma-share sa atin na ito po yung kanyang ginamit para makasurvive sa kanyang sakit. So tingin niyo po ba, scam po ba yung gano'n na may mabuting hangarin? At saka yung scam po, no, paliwanag natin sa mga prospect natin, pag sinabi pong scam, yung may kinuha po kaming pera or may kinuhang pera sa inyo, tapos wala naman pong binigay na any kapalit na mga produkto. Ito naman po kasi, hindi po siya masasabing scam kasi po lahat ng makakuha naming pera sa inyo ay tutumbasan din naman po ng produkto na same amount kung magkano yung binigay ninyo sa amin to become our member. No? Kasi ang scam po, yung may kinuha pero wala pong binigay sa inyo. Tinakasan kayo ng pera, kinuhaan kayo ng pera, 'di ba? Pero wala pong in return. Yun po ang scam. Paliwanag po natin ng maayos, no? Huwag po tayong maiinis kapag nababansagan din tayong scammer, no? Kasi hindi pare-parehas ang isip ng ating mga prospect. At saka yung minsan nga kung sino pa yung negative na negative sa ginagawa natin, pero magugulat ka na lang, kabilang mo na pala siya. Magiging member mo na rin siya. Yung dating ang tingin sa'yo scammer, pero dahil napaliwanagan mo siya ng maayos, mababago yung paniniwala niya. Di ba? So, yun po yun, no? Okay, networking ba yan? Yung iba kasi bakit parang ayaw pang sabihin yung totoo. No? So, sa atin mentors, dapat maging honest tayo. Yes po, ma'am, sir. This is networking, but
we are a different kind of networking, no? Ipaliwanag natin yung kaibahan natin sa mga networking na mga nakagisnan nila, no? Putulin natin yung mga maling paniniwala nila sa networking. Pakita natin na dito po sa company namin, no? Kay IM Worldwide po, we have 13 ways para po magkaroon ng income. 13 ways para bigyan kayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay. Di ba po? Aside pa doon, hindi lang po ito basta networking, no? Ito yung klase ng networking na nakakatulong na sa health mo, nakakatulong pa sa finances mo. Kasi yung ibang networking, isang gusto lang is kumita lang ng pera. Pero yung produkto nila is wala namang sinabi. 'Di ba? Pakunwari pang pakojik-kojik, 'di ba? Yung mga ganon, mga pa-toothpaste nila. Siguro, familiar naman kayo sa mga ganong klaseng networking, no? Yung mga pa-beauty product nila. Pero, in reality, wala siyang benefit sa health natin. Diba? Ang gusto lang kasi nila is yung basta sila lang ang kumabig, sila lang yung kumita. Hindi nila din tinutulungan kasi yung mga nasa baba nila o yung mga nagiging leaders nila. So yun, ang tinuturo dito kay IM Worldwide is magkaroon tayo ng unity. Mag-unite po tayo, no? Yun ang klase ng networking na dadalhin tayo sa magandang kinabukasan. Kasi yung ibang networking, basta lang napa-join nila, pero pinabayaan na nila. So, gayon po, no, dito sa atin, mentors, no, remind ko lang po na dapat kapag may napa-join po tayo, no, iparamdam natin sa kanila na hindi lang nakuha natin yung gusto natin sa kanila, tapos pababayaran natin sila. Kasi po dito sa atin, kailangan lahat po tayo kikilos para lahat po tayo aangat. Hindi po pwede na nasa isang group tayo or nasa isang team tayo, pero ang gusto lang nila mangyari para lang kumita sila is gagalaw yung nasa baba. Hindi po dapat ganon. Turuan po natin silang gumalaw din. Or tayong mga nasa taas, hindi po pwedeng ganon na yung baba lang gagalaw para lang kumita tayo, hila-hilata lang tayo. So lahat po tayo obligadong kumilos para sa lahat, para ang lahat ay maging successful. Di ba po? Kasi ganun ang ano nila yung thinking nila na networking yung nasa taas ang yayaman dyan. Wag pong ganun, no? Dapat ipakita natin na lahat po tayo may kanya-kanyang obligations, responsibilities, and then mga duties po natin, no? Na hindi po ganun dito sa networking na pag ako ang kumilos, ganun na rin. Kumbaga, ano na tayo, may kita ka rin, no? Pag kumilos ako, may kita ka rin. Pero, try to help din na maiano sa kanila na lahat tayo dapat dito nagtutulungan. Hindi po dapat iaasa lang sa isa, no? So, kahit saan naman po, kahit po sa work, dapat po talaga is may unity. Diba? May tulungan din tayo. Okay? An objection is not a rejection. It is a simply a request for more information. So, yun nga po, no? Dito, kapag ka nare-reject tayo, no, huwag tayong panghihinaan ng loob. So, yung mga nagre-reject sa atin, sila yung magiging way din po natin na mas lalong pang pag-igihin. O, kaya mas na-challenge po tayo na, okay, nare-reject niya na ako. So, this is the time na ipapakita ko sa kanya, no, na yung nire-reject niya is malaki ang magiging kawalan sa kanya. Okay po, no? So, at the end of the day, dapat makaranas man tayo ng mga rejection sa buhay, sa business, o sa anumang personal life, gawin natin itong inspiration din or motivation na rin, no? To do better. Para mas kung na-reject ka man niya ngayon, malay mo naman, dumating din yung panahon, i-accept ka na niya dahil sa ginawa mong resulta. Di ba po? Nakita niya yung naging resulta mo na, yung nireject ko, pinakawalan ko pa. Then, kusay ang lalapit sa'yo. Babalik at babalik yan sa'yo.
So yun lang po no mentors. I hope na kahit papaano may natutunan po. Kahit medyo inuubo-ubo ako, medyo haggard-haggard pa, no? I hope may natutunan naman po sa aking na-share na topic for today. So kung may mga questions, pwede naman po ano ng questions na. Okay, hanggang dun lang po yung aking topic. Hello po. Yes po. Hello po. Okay, tapos na po yung aking topic. So mayroon po bang gustong magtanong? Thank you very much po sa napakalupit na speaker po natin ngayon. Bago po tayo magtanong, Mens, mananalangin po ulit tayo before mag-accept po tayo ng tanong. Okay po? Tita, picture po muna, Tita Mens. Ay, okay Tita po. Mens, Sige, picture muna po. Sorry po. okay lang po. Tito Ay, Edward, mabat. pwede daw makikita po, Tito Ed. Okay po. Pwede. Sandali, ha? So much po, Tito Ed. Okay. Okay. Ako na ba, Mentor Ed? Yeah, Mens, ikaw pala. Sorry. Mentor Okay. Elvira, ikaw pala naka-assign. Thank you. Okay, Mentor Ira. B-sign na lang. Okay, ready? 1, 2, 3. Wag mo nang mag-message sa sandali. Okay, ulit, Mentor Ira, sorry. Ready? 1, 2, 3, B-sign. Good. And then, Mens, pakisama yung host natin. Mentor Margie po. Margie Mentor Malanag. Marge. Opo. Tingnan ko. Ayan, makaya ko na. Okay. Okay, Mens, dalawa kayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, gallery view naman tayo. Okay, kung sinong pwedeng mag-open cam muna. Okay? Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then one more. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay na, Mens. Okay na po. Back to you, Mentor Margie. Okay po. Start na po tayo ng prayer po. Sige po. Tita, kahit questions po muna, tas end na lang po yung closing sige prayer. po. Sige po. Sige, question muna po. Sino po ang gusto magtanong po? Si Mentor Nelson, lagi niya pa akong inaano. Sige po. Maraming salamat po. Question muna po. Sino po ba yung magko-question po? Tinatapat ko kasi yung malabo po kasi yung mata ko kaya malapit sa cellphone. Sino pong gusto magtanong po? Pwedeng raise ng hand po kung sinong gustong magtanong. Mentor Edward daw po. Ayan po. Hello po, Mentor Edward. Ayun. Tinitignan ko kasi kung makikita niyo yung raise hand ko para at least kasi training natin ito training ground nitong natin yung Zoom, so tinry ko kasi kung makikita yung raise hand, so at least may nakakita. Okay, so ang question ko po, Mentor Ira, natutuwa naman po ako. Congratulations po sa inyo kasi talagang na-explain nyo ng napakaganda ng topic. So, congratulations talaga naman, grabe. Sabi ko, ito yung speaker na nag-yes mentor. Ito yung speaker, ito yung mentor na talagang gagawin kahit alam ko na pagod kayo sa
sa, sa inyong outing, pero nandyan pa rin, hinabol niya talaga. So ngayon, ang pinakatanong ko lang talaga is, natuwa kasi ako dun sa part na yung wala akong pera, yung explanation na yun. Pero yung part na nangyari kasi sa inyong dalawang mag-asawa, ni, tag dito na nag-uwi si Mister ng maraming products. So, ano yung mindset? Kasi gusto ko rin malaman namin o malaman ng ibang tao, lahat na nandito sa ano natin sa Zoom meeting is yung dating negatibo na bigla ko nakita yung mukha ko. Sorry. Okay. Yung dating negatibo na yun din yung nangyayari doon sa mga nag-aalok ng ng ating business, ng ating product sa ibang tao. So, gusto ko makuha yung iyong mindset, and then dumating yung time na, ayan, full-time ka na ngayon. So, salamat na Mentor Ira. So, dahil nga po nasimulan po ako sa biglaang pagbebenta ng barley, no? So, syempre po, no, akin lang, try to understand na tulad nga po niya na si Mentor RJ, yung which is husband ko po, no? So, inuwi niya yung barley kasi alam po niya sa sarili niya na magagalit po ako. Bakit po? Kasi, number one po kasi, ganito po yun, no? Ayaw ko, galit ako sa utang. Kasi po, okay lang na makapangutang ka. Pero po kasi sa that time, sa situation po namin is talagang kapos kami. Masasabi ko po talagang kapos, hindi enough. Yung kahit na nag-overtime na siya sa work, ganito, ganyan. Pero dahil napaliwanagan siya ni Mentor Nelson po, no, regarding sa business. Kasi kami naman po, wala naman pong sakit. Kaya po na-i-offer to ni Mentor Nelson sa asawa ko kasi nakita niya yung hirap namin sa araw-araw na pamumuhay kahit anong overtime niya, no. So doon niya kami tinarget. So hindi niya kami tinarget dahil may problema kami sa health. Tinarget niya kami dahil may problema kami sa pera. So ako naman po kasi, no, ako yung tipo ng tao na hindi po ako mapag-aksaya sa pera. So dapat po maging ganun tayo, no. Kapag nakapagpuhunan na andyan na yan, huwag po natin hayaang ugatin yan dyan. So dapat po tayo kumilos agad. Gawan natin agad ng aksyon. Nandyan na yan eh. Di ba po? Kasi pinasok natin tong business na to. Kaya wag po nating isisi sa mga nagpa-join sa atin kung bakit hindi tayo kumita. Di ba po, no? Shinare nila sa atin ito, hindi para sila ang kikilos para sa atin. Tayo ang kikilos para tayo po ang mag-benefit. Hindi yung ibang tao yung magkikilos para sa atin. Hindi po ganun yun. Yun po ang realidad. So dahil nga po si Mentor RJ, inuwi niya dito yung mga, dahil nga po hindi lang sa kasi syempre yun nga nabungaran po ako na ito po ay utang. Kasi dahil nga sa kagustuhan ni Mentor RJ na mabago yung buhay namin, ayaw niya kaming mahirapang mag-iina na, bakit hindi niya subukan? So nag-offer si Mentor Nelson since magkasama naman po sila sa trabaho at nakikita naman ni Mentor Nelson na hindi naman po kami ganun kasamang tao na tatakbo sa utang. So binigyan niya ng opportunity itong si husband na, buy one, take one. Sige na, i-push na natin to na mag-member ka na, tutulungan kita. At yun naman po ay ginawa ni Mentor Nelson, tinulungan niya naman po talaga kami. So hindi niya po talaga kami pinabayaan. From the start until now, andyan po siya sa amin. So dahil nga hindi ko alam, inaaway ko pa si husband ko noon. Ano ba to? Yun nga, ang nakakatawa pa nga po, sabi ko yung 8 pesos nga na toothpaste sa tindahan, inuutang pa ng mga Pilipino eh. Ito pa kayang barley na to na 1,000 ang halaga. Paano ko ibebenta to? Sabi ko ganyan. So syempre, sabi ni Mentor Nelson, maraming nagkakasakit, maraming taong may sakit, maraming taong ayaw magkasakit. Yun ang sasabihin natin sa mga prospect natin. So tinuro sa akin ni Mentor Nelson na kamusta ang Facebook mo? Marami kang friends, 'di ba? Marami kang mga FB friends na hindi mo naman din kakilala.
for sure may mga friends ka dyan abroad, ganito ganyan. Tinuro niya sa akin, try mo lang muna, ma'am, na Madam Ira. Madam Ira pa nga tawag niya sa akin kasi medyo nagmamataray pa ako sa kanila. So, post mo lang. Post mo lang. Pero bago mo i-post yan, paliwanag ko muna sa'yo, Mentor Ira, na ganito po yan, ganito ganyan, ito ang kahalagahan yan, ito ang kagandahan yan, ito ang magiging benefits niyan sa kanya. At the same time, pero syempre, wag mo sabihin yung benefits na mapupunta sa'yo, di ba? Ipakita mo lang sa kanya kung may health problem siya, ganito po ang maitutulong niyan sa'yo. Kung may financial problem siya, ganito po ang maituturo niyan sa'yo. Maitutulong niyan sa'yo. So, ganun tinuruan po ako ni Mentor Nelson, no, until sa pinost ko lang siya. Wala pa po kaming ads, ha? Hindi pa po kami nag-ads or nagbo-boosting kasi nga wala pa po kami talagang budget, no? So, pinost ko lang siya sa FB ko. Nagulat ako, may umorder sa akin, taga-Canada agad. Sabi ko, nagtanong lang muna siya, no, na maganda ba yung barley na yan? Para saan ba yan? Makakatulong ba ta sa ganito? At di syempre, ano ko, no? Na parang, may nag-inquire na agad. Pinost ko lang sa FB ko. Wala man akong ibang pinapaliwanag. Pinost ko lang yung barley. So, yun na. Nagpaturo kay Mentor Nelson hanggang sa napakuha ko naman siya. Sabi niya, okay lang ba? Natuwa pa nga ako kasi sabi ko, masyado akong mangyan eh. Masyado akong ignorante that time. Nagulat ako, nagbayad agad siya through GCash. Sabi ko, alam, may GCash pala ka ako sa Canada. Natatawa pa ako noon para akong ignorante. So yun, kumbaga, sabi ko, posible pala talaga, no, na maibenta ko to agad-agad. Kasi kumilos din po ako agad. Hindi ko hinayaan yung sinayang yung pagkakataon na yun. Dahil to be honest po, no, ang target ko lang nung time na yon is mabayaran lang po yung pagkakautang. Kasi ayoko po talaga yung masisira yung pangalan ko. Yan, o pangalan namin ng asawa ko. Yan ang pinaka-iniingat-ingatan ko. So yun po, ang una kong target is yung mabayaran o maibalik lang po yung naipuhunan. Ang ginawa ko naman po, no, nung dinire-diretso ko lang siya, nakita ko agad na maganda nga yung resulta, no? Biruin niyo po, no? 1,000 ang halaga, pero napaubos ko agad yung dala ng asawa ko. Take note, buy one, take one pa. So, ang daming produktong ibebenta. Hindi ko pwedeng sayangin to. Kailangan ko mabayaran yung utang. And then, gusto ko rin makita na talagang okay siya. So, nung nakita ko po, na nakatulong talaga siya sa everyday life namin mag-asawa. Yung tipong hindi na ako nag-iisip kung anong uulamin at kung may pang-ulam ba. Diba, no? Yan po yung nakaka-stress sa akin araw-araw. Ano ba uulamin namin? Kailangan budgeted ako. Dapat halagang ganito lang. Pero ngayon po, no, hindi naman po sa pagyayabang or what. Kung ano yung gustuhin namin or ng mga anak ko, especially ng mga anak ko, kayang-kaya nang ibigay ni IM Worldwide or ng pagbabarley ko. No? Napaka-really life-changing po talaga niya. Na dati, kapag may ni-request yung anak ko, alam niyo po bilang isang nanay, no, masakit po sa atin, sa pakiramdam namin, mga nanay, na hindi maibigay yung simple na request ng anak mo. Na mama, gusto ko ng chocolate, anak, wala tayong pera. Pero ngayon po, no, kaya ko nang ibigay, sobra pa. Pero, nililimit ko pa rin kasi hindi ko pwedeng ipakita sa anak ko na lahat ng gusto nila is kayang ibigay. O, di ba nga po si Mentor Nelson nagpalit yun? Party na po, no? So, yun nga po, ang akin, ang gusto ko lang din po ma-share, kapag pinasok na natin tong business na to, wala na pong atrasan sana. Kumbaga, ang akin, andyan na yan, nasa harap mo na yan, trabahuhin po natin. Wag na wag pong iasa. Yung pag-unlad natin o yung natin, iaasa natin sa nagpasok sa atin. Hindi po. Dalawa po tayong magkikilos dito. Ang pagyaman mo ay hindi dapat asa dun sa nagpasok sa'yo. Nasa sariling kilos mo po yun, no? Yun po ang ma-share ko, no? Simulan natin agad-agad para yung resulta ay agad-agad din po. Ayun. Salamat, Mentor Ira. Talagang ang galing ng yan. Yung dating napaka-negatibo na biglang naging positibo nang dahil kumilos agad doon sa Ito yung mindset ng tao dapat na may dumating sa iyo na isang bagay na challenge,
gawin mo talaga yung challenge ngayon kasi hindi mo alam baka yun na pala magbago ng buhay. At nakita naman po natin kay Mentor Ira at kay Mentor RJ. So maraming salamat and congratulations sa panibagong sapphire ni Mentor Nelson. Ayan. Wow, Opo. sapphire. Thank you. Sino pa po ang gustong magtanong po? Ang ganda naman ng share ni Mentor Ira. Nabuhayin tuloy ako ng loob kasi sa parang ako is may mga time na gusto ko na mag-quit pero sa sinabi niya po is parang lumakas ulit ang loob ko na ipagpatuloy po. Kasi minsan naiyak po ako. Sorry po, naiyak na ako. Kasi alam mo na maraming sa pag-business pala ng ganito, hindi ganun pala talaga kadali. Kasi hindi naman kasi ito ang alam kong business kaya nahihirapan po talaga ako. Pero okay lang kasi nakakarinig po ako ng mga inspiration nyo. At least lumalakas po ang loob ko ngayon na ganun pala yun, dapat ganun palang gawin ko, ganun ganyan. Di ba Opo. po? Kaya Opo. siguro everyday manood na lang para at least mawala yung lungkot, mawala yung Ay, sorry, nayak tuloy ako. Ano ba yan? Ayoko Alam mo, umiyak Mentor kasi. Margie, naririnig mo po ba ako, Mentor Margie? Yes po. Okay. Okay lang po yan na nagiging emotional po tayo. Dumating din po ako sa point na ganyan, no? Kasi hindi po biro yung pinautang sa amin ni Mentor Nelson. Mababaliw po ako, no? Mababaliw ako sa kakaisip paano ko siya babayaran, paano namin siya babayaran. Pero ano po kasi, no? Ang akin po kasi pinaliwanag din sa akin, alam mo, mabuti po yung mga may kaibigan kayong nakakausap din. No? Sa umpisa po talaga mahirap, mababaliw-baliw ka kasi hindi mo alam paano mo sisimulan. Pero kung, di ba po, pipiliin mo yung tatargetin nyo po, no? Yung makakausap po ninyo na kung ang prospect po ninyo is yun nga, yung may problema sa health, yun, paliwanagan lang po. At kung hindi nyo naman po pa kayang paliwanagan pa, yung upline nyo or yung mga, kahit hindi si upline, mentor, no? So, dapat, wag pong mahiya na mag-ask ng question na paano po ipapaliwanag kay ganito, ganyan yung prospect ko po kasi hindi ko po masagot, no? So, dumarating din po ako sa point na ganon. Alam niyo po yung, yung may time na tinatantad ko na ng chat si Mentor Nelson. Mentor Nelson, sagutin mo to kasi di ko masagot. Lahat naman po tayo Hindi po. dadaan sa ganyan, no? Kasi Opo. Mentor Margie, no? Sabi ko nga po sa inyo, nag-start po ako dito, buy one, take one pa po. Ang dami pong produkto, ang dami pong barrel na ibebenta. Hindi ko po alam paano simulan. Pero wag po kayong mawawalan ng pag-asa, ma'am, kasi marami po tayong magkakaparehas ng sitwasyon. Kami man po hindi pa ganun, hindi pa ganun kalakihan yung kinikita. Pero totoong nabago po ang buhay namin. No? Yung tipong dati aminin ko po, no, yung mga kaibigan ko pa minsan ang sumasagot ng kakainin namin sa sobrang awa nila sa amin. Dumarating po sa point na naaawa na rin ako sa sarili ko, naiiyak ako. Kasi bakit sila ang nagbibigay ng dapat naming kainin? So, todo naman ang sipag ko, no? Todo ang hataw ko. Pero bakit ganun? Parang may mali, may kulang. Pero dahil po kay Mentor Nelson, no, natulungan niya po talaga kami. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ko nung makitang nababago na po ang buhay namin. Mentor Margie, hindi pa po kami milyonaryo. Pero Hindi po masasabi kasi ko po sa inyo, masishare ko po sa inyo, Mentor Margie, na malayo na rin kami. Although, wala pa po, mag-iisang taon pa lang po kami. No? Mag-iisang taon pa lang po si Mentor RJ dito sa December. At ako naman po ay nung July lang po na ipasok ni Mentor RJ. So parehas po kaming gold package ngayon. At lahat po yun, proud ko pong sasabihin sa inyo na hindi na po utang yun. Sarili na po namin kinita yun, Mentor Margie.
Dahil po sa tulong ni Mentor Nelson, no, hindi niya po kami pinabayaan. Oh, malayo pa kami sa pagiging milyonaryo, pero malayo na po yung nararating namin. Yun po ang totoo. Wag po kayo, normal po yan na makakatanggap tayo ng mga rejections sa buhay, ng mga negative na tao, na parang minamaliit pa tayo. Actually nga po, akong dami ko pong nakasalamuhang ganyan kasi sasabihin, teacher ka na eh. Teacher ka na, pumasok ka pa sa ganyan. Pero ako, sinasabi ko sa kanila, opo, teacher po ako, pero hindi ko naman po sinasayang yung buhay ko, no? Hindi ko naman sinasayang yung bawat pagkakataon. Opo, teacher Kasi ako. iba, Hindi man sa ibig sabihin tinalikuran kong pagiging teacher ko, pero hindi ibig sabihin nun na ano, no? Parang salot lang ako sa lipunan. May mabuting maitutulong ako sa lipunan kahit na hindi na ako nagtuturo. Di ba po? So, dito po sa pagiging ano natin, no? Sa mga Zoom meetings po natin, no? Nakakapag-share ako. So, na-share ko pa rin yung pagiging teacher ko. Di ba po? sige So, wag po. po kayo, no, pag may mga kailangan kayo, Mentor Margie, no, mga tanong, mga katanungan, Opo. nandito naman po kami lahat para po tulungan kayo. Nandiyan naman po si Mentor Nelson, laging sumusuporta po yan sa akin eh. Opo. Hindi ano lang kasi, sabi kasi nila, nag-ano ka ng condo, tapos nagbebenta ka na lang ng barley, sabing ganun. Sabi ko, okay lang kasi ang barley naman is nakakatulong naman ito sa health natin. Ganun po. Ganun po sinasabi ko nila sa akin. Sabi ko, okay lang naman. Wala namang problema kung Opo, dumarating po ako talaga ng na parang barley. dinidegrade na tayo. Okay lang yun. As long as wala po tayong tinatapakang tao. Di ba po? Wala po tayong ginagawang mali. Wala po tayong dapat katakutan. Okay lang po. Wala, na-share ko lang po yun. Kaya lang po na lang po kasi mababa talaga ang luha ko eh. Sabay Opo. ganun. Stop crying na. Oh? Owner ng condo? Wow! Hindi po, nag-rent lang, pinaparent din namin. Kaya lang yung mga kasamahan ko, syempre po, lahat po sila inaalok. Syempre po kasi gusto ko nga rin silang matulungan din. Yun ang sinasabi nila sa akin. Sabi ko, hindi naman masama itong aking products kasi may magandang opportunity ako na nakita dito. Kaya wag niyo akong yung parang wag niyo naman sabihin na nagbebenta ako. Oo, nagbebenta ako pero talagang mas may makikita kayong maganda pag nag-join kayo sa business na ito. Kahit na sa mga lakas niyo may sakit, 'di ba po? Mas makakatulong po 'yon. Kasi before po ako, may sakit din po kasi ako kaya ko na-meet si Barley. Kaya nung si Mentor Nelson din po ang tumulong sa asawa kong i-join siya. Kasi ako po, nag-swipe lang po ako sa credit card ko po. Kaya ako nakapag-join dyan sa IAM. Kasi nga po, pero si Mentor Nelson po talaga ang nag-join sa asawa ko. Ano din po yan, gold package din po. Pero po kasi yung asawa ko, hindi din po nga nag-active kasi busy man siya. Pero sabi ko sa kanya, mag-active ka kasi nakakaya kay Mentor Nelson, pre-join ka pa man din. Kasi ginoy niya po yan and then siya din pong nagbenta ng product since na kami po dapat. Kaya sobrang hiya ko din po niyan kay Mentor Nelson na feeling ko ang bagal kong magpa-join ng tao. Kasi siguro inisip ko naman hindi pa itong time. Kasi ang Panginoon naman nagbibigay talaga ng tamang time na kung ano ba kung kailan ka ibibigay sa iyo ng Panginoon, kahit na madasalin ka or what. Kasi ang Diyos, tinitest ka lang talaga niyan kung hanggang saan ang pananampalataya mo sa Kanya. Siguro ganito ang nararamdaman ko. Kasi itong barley na to, feeling ko napakabagal ko dito sa pagpapajoy ng tao. Pero sa selling, okay naman. Lang po yun. Kaya lang, sabi ko sa ibang bagay, marunong ako, magaling ako. Bakit dito sa barley parang napakabobo ko? Sabi ko, sa feeling ko lang naman yun. Hindi ko naman yun. Kumbaga, araw-araw naman ako ng meeting. Parang bakit ganun? Ginagawa ko naman ang... Mentor Margie, nag-a-ads po ba kayo? Hindi po. Kasi nga, yung ads namin. Parang post-post lang po ako sa Facebook.
Parang Siguro po may napindot. may sasuggest ko, try nyo rin po mag-ads, Mentor Margie. Kami naman po ay nagsimula lang din po sa boosting. And then sa boosting naman po, okay naman po. Pero dahil nga po dahil po mas mukha akong pera, pinasok ko po yung ads. Hindi po, no? So, kumbaga kung sa boosting, medyo nakita ko na, no, na maganda naman yung pasok ng income. So, nai-offer sa amin ni Mentor Nelson na pasukin din yung ads. So, andyan naman po ang aming nating Mentor Nika. Willing naman po siya tayong tulungan, no? Ma-set up yung magiging page natin. Before po, So, men's yun lang health po yung kami. time of availability. Try nyo po yun, Mentor Margie. Doon, baka po mangayaw kayo sa kakapindot ng cellphone nyo na hindi na kayo titigilan ng Before po inquiries. may baka po may napindot lang ako kaya po na parang nawala yung ads ko po. Before po may nag-set up na po kami ng ads sila Mentor Nelson at Mentor Nika po before, pati po yung asawa ko. Kaya lang po parang may nagalaw po yata ako doon. Kaya wala na po, na-disconnect na po yung ads namin. Baka naubusan lang po ng laman. Pagka may pagkakataon, pwede naman po natin tanungin si Mentor Nika yung availability ni Mentor Nika. Mentor Nika, when po kaya available, pwede pong pa-help. Pwede naman po yun, no? So sa mga ads po, no, sa amin po kasi is 500 to 1,000 kami per day sa ads. Kasi hindi po lagi na pag 500 a day may mga inquiry, may time po na wala talagang pumapasok kahit 500 pesos na siya. So ginagawa namin minsan humahataw kami sa 1,000, no? And then maganda ang pasok. At saka isa pa po, no, ang kinagandahan po kasi ay malapit kami sa office. Ang amin pong tinitirahan ngayon ay malapit po sa office. Itipong 5 minutes lang nasa office na kami. So ganun po yung nagiging strategy namin mag-asawa. Laging nakatambay si asawa sa office po ng I Am Worldwide. Kasi kapitbahay lang namin. Yun po. Wala na po bang mag-question? Pasensya na po Amazing morning, Mentor Margie. Marinig mo ako, Mens? Opo. Thank you, Mentor Ira, sa napaka-inspiring mo na being a speaker. Yes po. Ang ganda. Alam mo, Mentor Margie, relate ako dyan sa feeling mo na matagal na rin ako sa IAM, pero hindi lang ako tumigil. Tinuloy-tuloy ko lang. At by God's grace, alam mo, ma-surprise ka na lang na yung continue lang ang prayer kasi meron din, siyempre, di ba sabi sa training nga, mabagal pero may patutunguhan. Naniniwala talaga ako niyan kasi hopefully, dinideclare ko sa December, magsasapire na ako kasi nakahanap din ako na, akala ko nga ang hirap mag-jade, merong ako na pag-jade, tapos alam mo yung isang tao lang, nag-jade na siya, ang dami na ngayon yung mapipiin. Kaya sabi ko, wow, Lord, naniwala talaga ako doon sa Ecclesiastes anong verse yun na, He makes beautiful in its time. At ito na nga sabi ko nga, ay kung tumigil pala ako, hindi ko to maano. Pero ngayon, grabe na surprise ako sa isang downline ko lang. Ang dami niyang napapiin. So, ito lang masasabi ko, Mentor Margie, wag ka lang, tuloy lang. Yung iyak natin, iiyak pa din tayo, pero yung tears of joy. Thank you. Sige po. Wala na po ba? Magpo-question? Kasi kung wala na po is mananalangin na po tayo. Wala na po ba? Okay na po ba? Pwede na pong manalangin? May announcement po si Mentor Nelson. Mentor Nelson? Ayan, Tito Benz. Wala naman po akong announcement po, no? Ayan, pero... Yung Christmas party, yung para sa draw, hindi, wala kopya nun. Isan ka sa'yo? Ay, sorry po dito. Sorry. Pasensya na, Mentor, sa akin na busy tayo. Hindi ko siguro na-figure out last time, no? So, medyo lutang-lutang pa ang Mentor Nelson, no? Kasi galing pa galing pa nag-celebrate for the meantime na yun. Tapos hataw ulit tayo. Celebrate ng birthday.
Thank you so much po. Grabe no, napakalupit at ang gagaling na mga natin, speaker natin, no? At saka host Tapos natin. may pa. Parang hindi first time. Ayun. So ito pala yung natin na sorry ha. Mentors, ito pala last time. Hindi ko na so sobrang kabisihan din natin na ayan, nagbisibisihan ang inyong mentor Nelson. So ito po na meron po tayong announcement for Christmas party ng Team Conquerors raffle, no? So ayan, good news. Pasabi naman po mentors, no, or makikitype naman daw po ng good news. Okay? So dahil sa sobrang napaka po no, generous ng ating Mother Diamond Mentor, our soon blue Diamond Mentor Naomi natin, no, ang ating nanay. Ang ating nanay. So ito po no, kung kayo mentors talagang humahataw, bukod po sa nagkakaroon tayo ng income, 'di ba? Magkakaroon din po tayo ng mga chances na manalo po sa paraffle ng ating mother. Okay? So ito lang naman po yung mga prizes, no. Okay? So before that, syempre, sasabihin ko po muna yung mga mechanics. Okay? So ito po yung mechanics po, no. All encoded pay-in from November 6 to December 17, 2023. Okay? So ulitin ko pa, all encoded pay-in from November 6 to December 17, 2023. Lahat po ng mayroon pong maipapasok na pay-in or mapapamember this November 6 hanggang December 17 po ang cut-off. Yan po ay meron po kayong kumbaga chance na manalo mamaya ng mga babanggitin ko. Okay? So you are qualified, okay, you are qualified para magkaroon po ng raffle entry tickets, okay, from silver pay-in to jade package. Okay, so for copper package and bronze package hindi po kasama. Okay? So, ito po, nakadepende po no mentors yung natin, tickets natin. It depends with the package na mapapa-avail natin. Like for example, yung silver package po, 1 raffle entry tickets. Then yung gold package naman po, 2 raffle entry tickets. Then sa platinum, 3 raffle entry tickets. And then sa jade package po, 5 raffle entry tickets. Okay. So, kailangan din po no, pero make sure mentors ha para ma-qualify din po sa natin sa raffle natin. Okay, kailangan po nating bumili or mag-maintain at least 6 boxes po ng barley from the date it was started no, from November 6 to November 6 to November 31 and December 1 to December 17. Okay. So, ito ang maganda po dito, mentors. Syempre, pag marami ka pong pay-in or marami ka pong mapapamember, syempre, the more na marami kang raffle entry tickets, syempre, the more chances of winning. Okay. So, are you excited po ba, mentors, kung ano po yung mga ano po natin, yung mga prizes po natin? Grabe. No, so ang daming mga masaswerteng mananalo po dito no sa natin, sa raffle natin. Okay, sa Christmas party natin, I mean. So, ito po no, meron po tayong bench item po dito. So, wedding t-shirt, wedding short, or it depends no. Ayan, so it was surprise, okay? So, 4 na human items, grabe no. Grabe, sobrang generous ng ating mother no kasi kumikita ka na, 'di ba, magkakaroon ka pa ng chances na manalo. Okay? So syempre meron pong mga special na po dito, mga pangalan nito, prizes, ayan. So soon po, no? So yung grand prize natin, grabe nandiyan na po yung grand prize po natin na you can also screenshot for you to have reference also no mentors. Okay? So yun lang naman po no mentors, and always attend training po no from Tuesday to Friday po. Okay. So, yun lang po, mentors, no? Ayan. Thank you so much po sa nag-stay sa atin na 50 participants. And Yes once po. again, no, mentors, take po tayo ng ng time po para makapagpasalamat and makapag po no sa ating napakalupit na speaker and host po for today. Okay, back Yes to you, po. mentor. Yes po. Manalangin na po tayo. Closing prayer na po. Okay po. Panginoon po naming Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat.
salamat po ng marami sa iyo, Ama, sapagkat natapos po namin ng maayos ang aming ginagawang Zoom meeting. Salamat din po kay Mentor Edward Lasdacan na lagi pong sumusuporta sa Zoom meeting namin everyday po. Nandiyan po siya parati. Hindi po siya nagsasawang sumuporta sa aming mga mentors. At salamat din po kay Mentor Nelson na laging lagi po kaming tinuturuan at sumusuporta po din sa ginagawa naming business. Maraming salamat po. At salamat din po kay Ira Mia na nag-deliver ng knowledge sa amin. Nawa, Ama, tulungan mo kaming maitanim po ito sa puso't isipan namin para magawa po namin ng maayos ang aming business. At pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng masaganang biyaya at pagpapala, Ama, upang magawa namin ang aming negosyo. At higit sa lahat, masunod namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa lahat na binigay mo sa araw na ito at pinagkakalob mo sa amin. Higit sa lahat, purihin ka namin at sambahin ang iyong napakadakilang pangalan. Piniling na po namin ang lahat sa pangalan ni Jesucristo, dakila namin tagapagligtas. Amen. Yan, Mentor. mentors. Ayan, Yes po. magpasalamat po natin sa ating napakalupit na host and Salamat po, Mentor Ira, sa napakaganda niyong sharing for today. Thank you rin po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa Thank you, pakikinig. mga Mentor men. Marami pong salamat. Mentor Margie, Mentor Ira. Thank you Marami po. pong salamat. Salamat Pasensya po. na po, sorry po talaga. Salamat po. Bye. Bye Thank you po. so much, Mr. Edward. Mother Deowi. Thank you, everyone. God bless, Ingat po sa mentors. pagdadrive. Happy Thanksgiving, USA. Happy Thanksgiving sa taga-USA. Yes. Salamat po. Happy Thank you. Thanksgiving sa lahat. God bless po. Maraming salamat po. Thank you, Tatay. Thank you, Mother Naomi. Thank you, everyone. God bless. Happy Thanksgiving. Thank you, Luz po, Carlo, Mentor Luz. Salamat po.